Pilipinas, ang bus po ang isa sa pangunahing mode of transportation ng ating mga kababayan. Pero papaano kung yung dapat na maghahatid sa iyo ng ligtas, siya palang magiging mitsa ng iyong kapahamakan? Isa si Elmer sa mga pasahero ng bus. Pauwi siyang Tacloban. Tuwing umuwi po ako ng Tacloban, lagi po ako nagbabas kasi mas mura po kaysa sa eroplano. Hunyo nitong taon ng isang naglalagablab na peligro ang kinaharap ni Elmer at ng iba pang mga pasahero. Sunog guys, sinasakyan namin bus dito guys. Ang sinasakyan nilang bus, bigla na lamang huminto, umusok at nagliyab. Kwento ni Elmer, napansin na raw niya at ng mga kapwa pasahero na nangangamoy usok na sa loob ng bus. Kaya agad nila itong ipinaalam sa driver. Medyo malakas na po yung usok, saka po hininto yung bus, tapos nagsibabaan na yung tao hanggang sa nataranta sila. Kasi takot na pong baka daw sumabog yung bus. Yung nasa parting vehicle na kami po, bali nararamdaman ko na po talaga na pabagal-bagal yung sasakyan. Habang nagbebiyahe po kami, may naaamoy na po kaming amoy sunog po. Yung time na yun, kinakabahan na talaga kami. Pero ang driver daw, nagkibit-balikat lang at nagpatuloy pa sa pagmamaneho. Pagdating namin sa Sorsogon, sa Matnog po, ay hindi na po kinaya yung bus po. Bigla na lang po siyang nagliyab at saka nag-usok. Dito na raw nagkagulo at nagtakbuhan ng mga pasahero para makalabas sa nasusunog na bus. Nakabog yan, huwag na! Wala na, marami nang usok sa loob. Nagpanik na po kami. Kanya-kanya na po kaming labas, nagsigawan po at pumunta sa malayo po. Bata ka mo, buti na ilabas. Dahil nga raw sa takot at nerbiyos, natuluyang sumabog ang kanilang sinasakyan, ang mga pasahero kanya-kanyang takbo na para lisanin ang nooy nasusunog na bus. Yung mga oras na yun, hindi ko na po inisip yung mga gamit namin at saka yung gamit ko kasi sarili ko po ang nililigtas ko po. Lakas ng usok, wala na. Hindi na talaga si Mano yung tuloy-tuloy na yung pag Pwede po talagang masunog ang isang bus with the presence ng ignition dahil nga doon sa kanyang electrical connection, at probably yung kanyang mga nearby combustible materials ay nadamay na po. Kaya tuluyan ng lumaki. Pisay mainit eh. Ayan guys, lakas ng apoy. Sa mga ganitong insidente raw, mainam na abandonahin na agad ang nasusunog na bus. Unang-una ay maka-exit tayo sa sasakyan na nandun na nga, naiipon na yung usok hanggat sa kaya natin at nakikita nating may nangangailangan ng tulong natin, i-assist na po natin right away. Dagdag pa ng eksperto, para daw masiguro ang kaligtasan, mainam na dumistansya mula sa nasusunog na bus. Kapag tayo ay sumakay ng bus or any public utility vehicle, maging mapagmasid na rin po. Mahanapin natin yung fire extinguisher kung meron man ang sasakyan. At kung kaya po natin gawin ito, itulungan na po natin yung ating mga kasamahan. Ayan na. Ito na guys, dumating na yung ambulance pala. At ang pinaka-importante, agad tumawag ng tulong at responde sa pinakamalapit na fire station. Sa pagkakataon po na kayo ay natrap na, nasa bandang gitna or dulo kayo ng sasakyan, kailangan nga natin maging kalmado para makaisip tayo agad, makahingi ng tulong sa ating mga nasa lugar kung saan naganap yung sunog po. Samantala, sakali namang matrap sa loob at makalanghap ng usok na mula sa nasusunog na bus, ilayo ang pasyente at dalhin sa lugar kung saan walang usok para makasagap ng sariwang hangin. Tama lang naman na dalhin natin yung biktima sa isang safe na lugar para i-assess natin kung anong kondisyon ng pasyente. I-check natin yung kanyang ABCs. Ano nga ba yung ABCs? That is the airway. I-check natin yung kanyang breathing kung yung biktima ay humihinga. At yung C is the circulation. I-check natin kung merong pulso yung isang biktima. Dagdag pa ni Dr. JC, isang general physician, mainam na naka-semi-Fowler's position o medyo nakaupo ang pasyente. Sa pamamagitan kasi nito, mas madaling makakahinga at luluwag ang lungs ng isang tao.
Other symptoms may also include cough, shortness of breath, pwede rin magkaroon ng hirap huminga, paninikip ng dibdib, pwede ding magkaroon ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka. Sakali namang unconscious o walang malay ang pasyente, agad na magsagawa ng CPR. Kung sakasakali na nailagay na natin sa safe na lugar yung mga biktima at nakita natin yung mga biktima na walang malay, pwede naman natin silang i-assess or bigyan ng CPR kung kinakailangan. Kung ang tanging daan palabas ng sasakyan ay mausok, dumapa at pagapang na lumabas mula sa bus. Sa ganitong klase ng aksidente, hindi rin daw maiwasan na masunog ang damit ng isang tao. Kaya paalala ng eksperto, huwag daw magpanik at gawin ang stop, drop, and roll. Kung sakaling merong isang tao na nasusunog ang kanyang damit, tama naman na ang gawin ay stop, drop, and roll to minimize further injury. Makakatulong ito na mamatay yung apoy na nasa damit. Kung malala ang pagkasunog sa katawan ng pasyente, dalhin na ito sa pinakamalapit na paggamutan. I-check na mabuti ang sasakyan bago bumiyahe. Huwag na huwag po natin yung kakaligtaan, lalong-lalo na kung malayo ang ating ibabiyahe. Kaya napakainam po na i-check natin ang ating sasakyan bago tayo bumiyahe. Para naman mabilis maapula ang apoy sakaling masunog ang sasakyan, ang say ng mga eksperto, mainam din po na ang ating mga sasakyan ay meron tayong portable fire extinguisher. Ito po ang pinakamabilis na makapag-apula ng apoy dahil involved nga po dyan ang oil or gasolina. ayon kay Senior Fire Officer Rene Ariate ng Bureau of Fire Protection, Matnog, Sorsogon, electrical problem ang sanhi ng pagkasunog ng bus. Pumalya ang alternator o yung nagsusupply ng kuryente sa sasakyan na konektado sa baterya nito. Wala namang naiulat na nasawi at nasaktan sa 46 na pasaherong lulan ng bus na nasunog. At ang driver nito, sumuko rin daw sa fire station ng gabing iyon. Bali lahat ng pasahero, wala naman po silang nasaktan. Hindi naman po biglaan pero nakalabas din kami ng ligtas. Sobrang lungkot kasi hindi naman namin nakuha talaga yung mga gamit namin na iba. Pero dahil sa pangyayari, si Elmer may nervyos na raw sa pagsakay ng pampasaherong bus. Dahil sa nangyaring yun, hindi na po ako masyadong umuwi ng probinsya dahil takot po ako sumakay ng bus. Nagpapasalamat pa rin po ako dahil sa taas ating Panginoon dahil naligtas po rin kami lahat. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.